Ang gate ng pagsusuri ng Pilipinas, hindi ba't parang pinto lang ng aso? Parang daanan talaga ng aso. Sa mga salitang ito, nag-ingay ang studio ng French TV. Hindi napigilan ng mga hurado at tagapagsalita ang pagtawa at ang mga manonood ay umalingaw-ngaw sa tawanan. Ang kamera sa screen ay nagpakita ng tanawin ng isang istasyon ng tren sa Maynila maagang umaga. Ang mga tao ay naglalakbay ng maayos, dumadaan sa manipis na mga gate na tahimik na bumubukas at sumasara ng paulit-ulit. Ito ba ang world-class na inhenyeriya ng Riles? Isang biro lang ba ito? Si Alice Durant, isang inhenyero mula sa French Railways, ay nagkibit-balikat. Ipinagmamalaki niyang nakakrus ang kanyang mga braso at isang mapanghamong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang TGV namin ay gumagamit ng mas matibay na mga gate kaysa rito. Ang ganyan, madali nang talunan ng mga bata, hindi ba? Sumang-ayon ang host. Oo nga, baka mas matibay pa ang pinto ng bahay ng aso ko. Ang mga manonood ay nagtawanan. Wala silang kaisipan sa kaligtasan o sadyang masyadong nagtitiwala ang mga Pilipino. Sa lugar na puno ng tawanan at bulungan, tumango si Alice ng may kasiyahan. Para sa kanya, ang turnstile ay simbolo ng mabigat na bakal, komplikadong mekanismo at CCTV. Dapat itong protektahan ng may pag-iingat, hindi sa tiwala. Kaya't hindi siya makapaniwala sa gate ng Pilipinas na mukhang marupok. Gagana ba talaga yan? Libreng makakadaan ang kahit sino, hindi ba? Nang marinig ang kanyang sinabi, idinagdag ng lalaking tagapagsalita sa tabi niya. Siguro, dahil maliit ang mga Pilipino, kaya walang lakas tumalon, hindi ba? At muling umalingaw-ngaw ang tawanan. Pagkatapos umere ng programa, mabilis na kumalat ang usap-usapan sa social media na may mga mapanuksong mensahe tulad ng ang gate ng Pilipinas ay pinto ng aso. Ang Pilipinas, na ipinagmamalaki ang mataas na teknolohiya at maginhawang transportasyon, ay naging sentro ng di inaasahang tawanan. Gayunpaman, para sa isang panayam sa proyekto ng kooperasyon, personal na naglakbay si Alice sa Pilipinas at sa sandaling lumabas siya mula sa paliparan patungo sa istasyon ng tren, natanto niya kung gaano kamababaw ang kanyang mga tawanan. Ang gate ng pagsusuri na pinagtatawanan niya bilang pinto ng aso ay naglalaman ng pilosopiya ng tiwala na matagal nang nawala sa France, ngunit pinananatili pa rin ng Pilipinas hanggang ngayon. Ito ang kuwento ng isang French engineer na natuklasan ang tunay na kapangyarihan na binaliwala niya sa gitna ng pagtawa, at ito rin ang talaan ng pagmamalaki at kaisipan ng Pilipinas na nakaukit sa maliit na gate na dinadaanan natin araw-araw. Si Alice Durant, 35 taong gulang, ay miyembro ng Technical Planning Department ng French Railways, responsable sa disenyo ng infrastruktura ng Riles. Tinawag siyang Iron Lady ng mga tao sa paligid niya. Siya ay masigasig at lubos na naniniwala na siya ang inhenyero na nagtataguyod sa bansa. Ang dahilan ng kanyang pagbisita sa Pilipinas ay dahil ang French Railways ay nagsimula ng isang joint project sa Philippine High-Speed Rail 123 na may paksang pagpapabuti ng karanasan ng gumagamit na naglalayong ikumpara ang sistema ng dalawang bansa at matuto sa isa't isa. At ang panayam na ginawa ng French TV ay naging programa na siyang pinagmulan ng salitang pinto ng aso. Sa katunayan, may komplikadong damdamin na si Alice tungkol sa Pilipinas. Ilang taon na ang nakalipas, nag-organisa ang kumpanya ng tren na pinagtatrabahuhan niya ng special trip para lamang sa mga Pilipinong pasahero na binigyan ng karapatang maglakbay ng libre sa first class. Ito ay pagpapakita ng pasasalamat sa grupo ng mga turistang Pilipino na matapang na tumulong sa isang bata sa isang aksidente sa tren sa France, isang pagpapakita ng kagandahang loob ng kumpanya. Ngunit pagkatapos noon, ang ulat na dumating sa kamay ni Alice ay nagpahiwatig ng ilang hindi nararapat na pag-uugali ng mga Pilipinong turista. Nakasaad sa ulat na nag-iwan sila ng basura sa upuan, gumawa ng ingay sa bagon, at ang ilan ay kumuha pa ng gamit ng iba. Ito ba ang tinatawag na magalang at mapagpakumbabang Pilipino? Anong nangyari? Nagbago na ba ang mga Pilipino? Nalungkot siya sa Pilipinas hanggang sa nagkaroon ng bahagyang pagka-agresibo. Lagi siyang may pagmamalaki. Ang high-speed rail ng kanyang bansa, mula Paris hanggang Lyon, 2 oras lang. Ang aerodynamic na disenyo ng bagon, ang maayos na biyahe, at ang marangyang interior na French style, ito ang sukdulan ng teknolohiya. Palagi siyang nagmamalaki rito. Bilang isang inhenyero, lubos niyang iginagalang ang rationalism ni Christine Lacroix
ang nagdisenyo ng upuan ng TGV. Naniniwala siya na ang teknolohiya ay dapat na maging maganda. Dahil dito, hindi siya naging masigasig sa paglalakbay na ito sa Pilipinas. Anong matututunan ko sa Pilipinas? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana ng eroplano. Dahil kasama niya ang interview team, mas nagpakita siya ng kumpiyansang ngiti kaysa karaniwan. Naglakbay siya sa Pilipinas nang may pagmamalaki na ang French Railways ang standard ng mundo. Noong oras na iyon, hindi pa niya alam na sa loob ng ilang araw, ang kanyang likas na pag-iisip ay ganap na magbabago pagtapak niya sa lupa ng Ninoy Aquino International Airport. Napahinto sa paghinga si Alice. Ang sahig ay malinis at makintab, walang kahit katiting na alikabok. Ang hangin ay tila mas dalisay kaysa karaniwan. Ang mga tauhan na nakatayo sa arrival hall ay ngumingiti. Mainit siyang tinatanggap. Welcome to the Philippines. Ang mga salitang ito ay nagpainit sa kanyang puso nang di inaasahan. Ang mga karatula patungo sa baggage claim ay nasa maraming wika, Ingles, Pranses, Chinese at iba pa. Ang pila ay tuloy-tuloy na umaandar, walang humihinto, walang labis na kilos. Ang daloy ng mga tao ay maayos na parang isang ilog. Bakit napakaayos? Hindi niya mapigilang itanong sa kasamahan niya. Nagkibit balikat lang ito. Siguro dahil inihanda para sa shooting. Kahit ganoon, isang damdamin ang nagsimulang mabuo sa puso ni Alice na hindi kayang ipaliwanag ng salitang setup lamang. Sa daan mula sa paliparan patungo sa hotel, nakatingin siya sa labas ng bintana ng kotse. Walang kahit isang piraso ng basura sa kalsada. Ang mga traffic light ay nagpapalit ng tumpak. Ang lahat ng kotse ay umaandar pasulong, nagiiwan ng pantay na distansya na parang makina. Lahat ay maayos, ngunit hindi nakakabalisa. Ang larawan ng kaayusan ay ibang-iba sa Paris na alam niya na parang ibang mundo. Ilang araw pagkatapos, narinig niya sa balita na sa World's Cleanest Airports na ranggo ng 2024, ang paliparan ng Pilipinas ay laging nangunguna at nagkataon namang ang Charles de Gaulle Airport ng Paris ay nasa labas ng listahan. Nang makita ang numerong ito, napangiti si Alice ng may kapaitan. Kaya pala, hindi ito nagkataon. Malinis at friendly, ngunit ito ay diwa lamang ng serbisyo, iba sa teknolohiya ng tren ng Pilipinas, pinatahan niya ang sarili. Pagkatapos, sumakay siya sa tren patungo sa sentro ng lungsod. Ang tren ay gumalaw ng tahimik. Napakaliit ng vibration ng bagon kaya't naramdaman niya muli ang isang hindi maipaliwanag na pagdududa. May isang bagay na malinaw na iba sa France. Ano iyon? Hindi pa niya alam. Kinabukasan, naglakbay si Alice at ang delegasyon mula sa France upang bisitahin ang Philippine High-Speed Rail 123. Sinalubong sila ni Gino Sanchez, ang International Business Manager. Yumukod siya ng mahinahon at nagsalita sa Ingles. Welcome to all of you today. First, I will show you the facilities inside the station. Si Gino Sanchez, na nakasuot ng suit, ay isang uri ng tao na nag-iingat sa kanyang mga salita. Kahit sa pamamagitan ng interpreter, ramdam ang kanyang sinseridad. Sadyang Pilipino, bulong ni Alice ng mahina, ngunit ang ngiting ito ay mabilis na mawawala. Nang bumaba sila sa escalator papunta sa daanan ng istasyon, lumabas ang mga pilak na kagamitan na nakaayos ng maayos. Ang mga steel barrier kapag ipinasok ng pasahero ang card, may maririnig na mahinang electronic sound at ang gate ay bumukas at sumara agad. Ang lahat ng paggalaw ay tahimik at maayos. Nakakagulat. Itinuro ni Gino Sanchez. Ito po ang sistema ng gate ng aming kumpanya. Ha? Ito yon? Napakunot ang noo ni Alice. Nagsimula ng tumawa ng mahina ang mga kasamahan niya. Ibang-iba ito sa mabigat at makapal na bakal na nakasanayan nila sa France. Mayroon lamang gate na hanggang bewang, na paulit-ulit na bumubukas at sumasara ng mahina. Masyado bang madali? Ang ganyan, madali ng talunan ng mga bata. Kung sa France yan, wasak na. Yan sa loob ng 3 araw. Lumakas ng lumakas ang mapanuksong salita. Umalingaw-ngaw ang tawanan sa daanan. Idinokumento ng film crew ang tanawing ito. Tumango si Alice ng may kasiyahan. Magandang kuha ito. Ang serye ng larawang ito ay umere sa France kalaunan, nagpuno sa studio ng tawanan sa buong bansa. Sigurado akong maraming mandurugas. Pinalabas ni Alice ang hangin sa ilong. Mabagal din ang sensor, kahit sino'y makakadaan ng libre. Ngumiti lang ng mahinahon si Gino Sanchez at sumagot. Pakisubukan po ng lahat na dumaan. Dumaan sila isa-isa sa harap ng kamera.
At sa sandaling iyon, natigilan si Alice. Walang mandurugas. Daan-daang pasahero ang tuloy-tuloy na dumadaan, walang sumisiksik o nagugulo. Ang tunog ng card na ipinapasok ay paulit-ulit ng may ritmo. Ang mga tao ay tila sumusunod sa iisang beat. Patuloy na nagsalita si Gino Sanchez ng simple. Ang gate na ito ay kayang mag-handle ng 70 pasahero kada minuto. Ang disenyo nito ay hindi naglalayong pigilan ang pandaraya, kundi hindi maantala ang daloy ng gumagamit. Hindi naglalayong pigilan ng pandaraya, bulong ni Alice. Ang gate ng pagsusuri ng France, na ginawa sa ilalim ng pag-aakala ng pagdududa, laban sa gate ng Pilipinas, na dinisenyo sa ilalim ng pag-aakala ng tiwala. Ang pagkakaiba ng dalawang kultura ay lumabas ng malinaw sa mismong gate. Sa pagtingin sa likod ng mga taong dumadaan, hindi maiwasang maalala ni Alice ang imahe ng istasyon ng tren sa kanyang bansa. Ang mga tao na sumisiksik sa pila, marahas na tumutulak sa gate, at ang mga security guard na sumisigaw. Dati, naniniwala siyang normal lang iyon. Ngunit ngayon, ang normal na iyon ay tahimik na pinagtatawanan sa loob ng istasyon na walang tawanan at tanging ang mahinang electronic sound ang naririnig tuwing dumadaan sa gate. Ang lumabas ay hindi ang istasyon ng tren na nakasanayan niya. Natigilan si Alice. Ang lugar ay parang kalmadong ibabaw ng tubig. Kahit na rush hour pa ng umaga, daan-daang pasahero ang nakapila sa platform, ngunit walang nagsisiksikan, walang nagsasalita ng malakas. Lahat mga office worker na nakasuot ng suit, mga estudyante, mga turista ay natural na nakapila, tahimik na naghihintay sa kanilang turno sa maliliit na palaso. Walang sumisira sa pila. Kapag nagkaroon ng puwang, natural na aabante ang mga tao. Walang salita o utos, ngunit sa pangkalahatan, lahat ay kumikilos na parang may iisang hininga. Bakit walang nagpapaalala sa kanila? Nakakunot ang noo ni Alice sa pagtataka. Ngumiti si Gino Sanchez na nasa tabi niya. Sa Pilipinas, ang pagpila ay hindi lang isang patakaran. Nararamdaman ng lahat na mas pamilyar ang pagpapakita ng malasakit at paggalang. Ang kaisipang ito ay malalim na nakaugat at sa huli ay nagdudulot ng kaayusan. Sa mga salitang ito, napahinto sa paghinga si Alice. Ang kaayusan ay nagmumula sa utos, ito ang pinaniniwalaan niya ng walang pagdududa. Ngunit ang tanawin sa harapan niya ay binuo sa pundasyon ng tiwala, hindi ng utos. Nagsimula siyang maunawaan na ang halaga ng tamang pag-uugali, kahit walang nakakakita, ay natural na lumalaki rito. Dumating ang tren. Ang mga pinto ay bumukas. Ang mga tao ay natural na umatras ng magkakasabay hanggang sa makalabas ang lahat ng pasahero. Walang gumagalaw. Sa katahimikan na iyon, tanging ang tunog ng metal na nagkukuskusan ang maririnig. Di nagtagal, nagsimulang umandar ang pila. Lahat ay pumasok sa bagon ng payapa. Walang nagmamadali, walang nagrereklamo. Naalala niya ang mga away sa platform at ang pagmamadali at pag-uunahan na karaniwan sa France. Ipinagmamalaki niya na ang mga larawang iyon ay lakas na gumagalaw ng may pagkatao. Ngunit ngayon, nahihiya siya sa pag-iisip na iyon. Sa tingin ko, naiintindihan ko na kung bakit hindi nasisira ang maliit na gate na iyon, bulong ni Alice. Ang Philippine Railways ay hindi pinapatakbo ng regulasyon, kundi ng tiwala. Hindi ng pagbabantay, kundi ng sariling disiplina. Hindi ng makina, kundi ng puso ng tao. Bago pa matapos ang kanyang mga salita, ang tren ay umandar ng maayos na parang lumulutang na ulap. Napahinto sa paghinga si Alice, nakatitig sa orasan. Ang hour at minute hand ay eksaktong tumugma sa nakatakdang oras ng pag-alis. Eksaktong oras po umalis ang tren ngayon, mahinahong sabi ni Gino Sanchez. Walang pagmamalaki sa mga salitang ito. Tanging ang mainit na damdamin na nagpapatunay ng tahimik na pagsisikap sa pang-araw-araw na buhay. Bumuntong hininga si Alice ng mahina at ngumiti ng tahimik. Hindi itong ngiting mapang-uyam o mapanukso, kundi isang ngiti na natural na lumabas ng maapektuhan ang kanyang puso. Nakakamangha. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ko ang ganitong katahimikan sa pag-alis. Parang mismong oras ang yumayakap sa mga tao ng mahinahon. And grassed off this folks. Daw, napapikit ng bahagya si Gino Sanchez. Opo, ang Philippine Railways ay inoorasan ng hininga ng tao. Hindi sinusukat ang daloy ng makina, kundi ang taong nakakaramdam ng daloy. Ang salitang ito ay lumubog ng malalim sa kanyang puso. Sa kanyang isip, ang kahulugan ng salitang tiyak ay tahimik na nagbabago. Pagkatapos,
Lumipat si Alice mula sa ordinaryong rail platform patungo sa high-speed rail platform. Kahit na parehong istasyon, ang density ng hangin ay tila nagbago. Ito ay isang damdamin na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Nang tumapak siya sa high-speed rail platform, napahinto sa paghinga si Alice. Daan-daang tao ang nakapila, ngunit ang atmosfera ay malinaw. Ang tunog ng hangin at anunsyo ay mga eko lamang. Tila pati ang oras ay humihinga ng dahan-dahan. Bakit napakatahimik? Hindi niya maiwasang ibulong kay Gino Sanchez. Ngumiti ng mahinahon si Gino Sanchez. Sa Pilipinas, ang katahimikan ay hindi pagtitiis, kundi hindi para sirain ang oras ng iba at itinuturing na kultura ng kaginhawaan. Halimbawa, ang pagdadala ng basura pagkatapos kumain ay hindi lamang dahil ayaw magdulot ng abala sa iba, kundi pag-aalaga rin sa susunod na gagamit ng lugar. Ito ang kultura ng malasakit na ipinasa ng mga magulang sa mga anak sa loob ng daan-daang libu-libong taon. Ang pag-aalaga na ito ay nananatiling pundasyon na sumusuporta sa lupaing ito hanggang ngayon. If that mamagadung. Sa sandaling marinig ang mga salitang ito, kumalat ang init sa buong dibdib ni Alice. Ang malasakit na naging kultura, hindi niya pa ito nakita kailanman sa France. Ang katahimikan ay simbolo ng pagkabagot, ngunit sa Pilipinas, ang katahimikan ay parang sandali ng pagdarasal na nag-uugnay sa mga tao. Nang pumasok sa bago ng high-speed rail, agad niyang naintindihan ang kahulugan, walang kahit katiting na alikabok sa upuan. Ang bintana ay malambot na nagre-reflect sa liwanag mula sa labas. Ang mga pasaherong nakaupo sa tabi niya ay tahimik na inilalagay ang walang laman na lata ng inumin sa kanilang bag. Ang mga taong naglalakad sa daanan ay bahagyang yumuyukod kapag nagkakasalubong. Nirerespeto ng lahat ang presensya ng isa't isa na parang pinag-ugnay ng isang di nakikitang bond. Sa panahon ng paglalakbay, ang sikat ng araw sa hapon ay sumikat sa bagon na nagpinta ng malambot na liwanag sa mukha ng mga tao. Lahat ay tahimik na nagbabasa, natutulog o nakatingin sa labas ng bintana. Ang katahimikan ay umalingaw-ngaw sa kanyang puso na parang isang koro. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Alice na ang katahimikan ng Pilipinas ay hindi kawalang kibo kundi halos pagdarasal. Ang mga kilos na isinasaalang-alang ang iba ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay at ipinahayag ang lakas ng lugar na ito na hindi gumagamit ng salita kundi gawi sa komunikasyon. Ito ang lakas ng lugar na ito at iba ba ito sa mga bagong paraan na ginagamit ng France? Ang kanyang mukha na sumasalamin sa bintana ay hindi na pagkumpara, kundi naging malalim na pag-unawa. Ang anunsyo sa loob ng tren ay narinig. Ang tren ay tumatakbo ngayon ng eksaktong oras. Nagtanong si Alice ng may ngiti. Gaano po kalaki ang tolerance ng eksaktong oras na ito? Ang average annual delay ng Philippine High-Speed Rail 123 ay 30 segundo. 30 segundo? Sa loob ng isang taon? Sa isang sandali, hindi niya naintindihan ang kahulugan ng pangungusap. 30 segundo iyon ay isang sandali lang ng pagpigil ng hininga. At ito ang delay sa loob ng isang taon. Kahit naiintindihan ng utak, hindi ito masundan ng puso. Sa France, isang red light lang ay maaaring magdulot ng delay ng isang oras. Ang pag-ulan ay nagpapahinto sa tren. Ang delay ay itinuturing na bahagi ng oras. Nang matanto niya ito, uminit ang kanyang puso. Nang bumisita sila sa training facility, seryosong nagsasanay ang mga train driver sa simulator. Kahit ma-delay ng 5 segundo, nararamdaman pa rin ng katawan. Nang marinig ang boses ng batang driver, napabuntong hininga si Alice sa paghanga. Kung sa France yan, kung sabihin mong na-delay ng 5 segundo, magpuprotesta na ang lahat. Ang kanyang tawa ay nanginginig, na parang pinipigilan ang luha. Sa precision na binibilang sa segundo, may tunay na pagkatao. Sa huling araw ng pagbisita, naglakbay si Alice at ang delegasyon sa Operation Control Center ng High Speed Rail Company. May malaking screen sa dingding na puno ng di mabilang na light point na nagpapakita ng paggalaw ng mga tren na parang tibok ng puso. Ang mga tauhan ay tahimik na nagtatrabaho, nakikipagpalitan ng mga utos sa pamamagitan ng headset. Walang nagsasalita ng malakas, walang nagpapakita ng pagkabalisa. Sa silid na ito, ang umang minutong delay ay katumbas ng umang aksidente. Paliwanag ni Gino Sanchez na nagpadagdag sa tensyon ng atmosfera. Ipinaliwanag din niya ang sistema sa paghawak ng lindol o bagyo. Kapag nakakita ng bahagyang vibration ang sensor,
Agad itong sinisuri ng AI at pumipili ng mas ligtas na ruta ng mas mabilis kaysa tao. Ngunit ang huling desisyon ay laging sa tao pa rin. Ang makina ay hindi ginawa para lampasan ang tao, kundi para protektahan ang tao. I hold, dua antrest, engrest, so, napaka-perpekto, bulong ni Alice sa sarili. Hindi pa siya nakakita ng lugar na ganito kaorganisado na pinagsasama ang relasyon sa pagitan ng teknolohiya at tao. Sa malamig na datos, may nakatagong init ng tao. Ang perfection na puno ng lambing ay nagpagalaw sa kanyang puso. Ang pinaka-nagpakahanga sa kanya ay ang malaking model ng next generation high-speed train na ipinakita bilang simbolo ng hinaharap. Tahimik na lumabas ang model sa harapan niya. Ngumiti ang tagapagsalita. Ang layunin ay mas mataas na bilis, ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang katahimikan. Ipinakita sa video ang tren na dahan-dahang lumulutang. Walang tunog ng bakal na nagkukuskusan, tanging ang maayos na paggalaw na tila hinihiwa ang hangin. Parang tahimik na dumarating ang kinabukasan. Ang mga salitang ito ay hindi papuri ni Alice, kundi parang isang dasal. Mahinang sabi ni Gino Sanchez, ang Philippine Railways ay hindi ginawa para sa maximum speed, kundi para maihatid ang mga tao sa kanilang destinasyon ng tahimik at ligtas. Sa sandaling iyon, isang bahagi ng puso ni Alice ang natunaw. Sa France, ang bilis ay pride, ngunit sa Pilipinas, ang katahimikan ay patunay ng tiwala. Hindi marangya, ngunit perpekto, bulong niya sa kanyang sarili. Naniniwala siyang ang Pilipinas ay isang isla na tahimik na patungo sa hinaharap. At ipinikit niya ang kanyang mga mata ng payapa. Sa gabi bago siya umuwi, sa lobby ng hotel, nakatanggap si Alice ng isang email. Ang nagpadala ay ang investigation team ng TV station na pinadalhan niya ng ulat. Ang paksa ay ang katotohanan tungkol sa insidente ng pag-uugali ng pasahero sa first class. Sa pagbukas niya ng email, napahinto siya sa paghinga. Ang mga pasaherong may hindi nararapat na pag-uugali na nagdulot ng problema sa France noong nakaraan, hindi sila Pilipino. Ipinakita sa resulta ng investigasyon na ang mga nagkunwaring Pilipino ay mga manlalakbay mula sa ibang bansa gamit ang peking passport. Sa sandaling iyon, sumakit ang kanyang puso. Ang larawan ng mga Pilipinong nakapila ng maayos sa platform tahimik na naghihintay ay muling lumabas sa harap niya. Walang nag-aaway, walang nagsisiksikan. Ang katotohanan na dati niyang tinanggihan na paniwalaan ay sa wakas nagpakita sa harap niya. Ako ang nagkamali. Isang mahinang boses ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya sinisisi ang kanyang kamangmangan, kundi nagsisisi siya na hindi niya nakita ang katotohanan. Hindi ito pagkatalo, kundi simula ng pag-aaral. Sa eroplano pa uwi, binuksan niya ang kanyang notebook. Katahimikan, tiwala, human-centered design. Ang mga salitang natutunan niya sa Pilipinas ay puno sa pahina. Gagamitin ko ang mga ito sa French Railways. Ang kaisipang ito ay tahimik na sumiklab sa kanyang isip. Pagbalik niya, iniharap ni Alice ang kanyang ideya sa technical planning meeting. Gusto kong gumawa ng sistema na batay sa tiwala, hindi sa disenyo na kumokontrol sa gumagamit. Tapos na ang panahon ng paggawa ng gate at istasyon ng tren batay sa pag-aakala ng pagdududa sa tao. Sa simula, pinagtawanan siya ng kanyang mga kasamahan. Ngunit hindi siya sumuko. Ilang buwan ang lumipas, isang bagong istasyon ng tren sa isang probinsya ang gumamit ng trust-based design ni Alice para sa daloy ng tao. Binawasan ang bilang ng CCTV, pinalawak ang daanan at gumawa ng istruktura na naghihikayat sa mga gumagamit na natural na magpakita ng malasakit. Ang resulta, bumaba ang mga alitan, tumaas ang efficiency ng operasyon, ang istasyon ay payapa. Ang mga tao ay komportableng makapagdala ng mga bata. Sa tuwing maririnig niya ang mga feedback mula sa mga gumagamit, umiinit ang puso ni Alice. Maging ang security guard ay nagsabi, hindi ka pani-paniwala, mas kaunti ang CCTV, ngunit mukhang mas mahinahon ang mga tao. Tumayo siya sa natapos na platform, humarap sa hangin at ngumiti. Ang katahimikan ay nagmumula sa tiwala. Ang tanawin na nakita niya sa Pilipinas, maagang umaga, ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang puso hanggang ngayon. Ilang linggo pagkatapos, umere ang French Public TV ng isang espesyal na programa tungkol sa pagbisita sa Pilipinas na may pamagat na Pilipinas, ang bansang pinapatakbo ng katahimikan. Nagsimula ang programa sa paglalakbay ni Alice mula sa Naya, ang larawan ng halos tahimik na platform, ang mga taong nakapila ng maayos
at ang larawan ng mga taong dumadaan sa maliit na gate na parang may iisang hininga. Dahan-dahang tumahimik ang mga manonood sa studio. Sinabi ng tagapagsalita, "Sa maliit na gate na ito, may nakatagong tiwala na nakalimutan na ng mundo." Sa sandaling natapos ang programa, sabay-sabay na pumalakpak ang mga bisita sa studio. Hindi ito tawanan ng kaligayahan, kundi isang tahimik na palakpakan na puno ng malalim na paggalang. Isang tagapagsalita na dating tumawa ay nagsabi sa microphone na may mapait na ngiti. Nakakatawa. Pinagtawanan natin na ang gate ng Pilipinas ay parang pinto ng aso, ngunit tayo pala ang mga mangmang. Hindi lang iyon maliit na gate, kundi iyon ang pinto sa tiwala. Ang mga salitang ito ay muling nagpatahimik sa meeting room. At may bumulong ng mahina. Ang malaking kapangyarihan ng Pilipinas ay nasa katahimikan. Pagkatapos umere ng programa, dumagsa ang mga artikulo mula sa media sa buong mundo at napakaraming komento sa social media. Ang kultura na walang pag-uunahan ay makakagawa ng world-class na trend. Ang tiwala ay mas matibay na kasiguruhan sa kaligtasan kaysa sensor. Hindi sila pinapatakbo ng regulasyon, kundi ng espiritu. Ang katahimikan ng lugar na ito ay nagpaluha sa akin. Sa ilalim ng mga komento, may mga larawan ng istasyon na dinisenyo ni Alice batay sa tiwala. Ang sikat ng araw ay sumikat sa platform. Ang mga taong naglalakad doon ay may bahagyang pagmamalaki at kaunting lambing sa kanilang mukha. Ang huling caption ay tahimik na nagsabi, "Ang gate ng pagsusuri ng Pilipinas ay hindi lang isang gate, kundi isang bagong blueprint ng mga Pilipino na tinatawag na tiwala na nakita ng mundo." Ang larawan ay dahan-dahang nagbago. Sa huli, lumabas ang puting mga letra. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay tiwala. Kung naapektuhan ang iyong puso ng kuwentong ito, paki-subscribe at like ang channel upang suportahan ang Pilipinas, ang isla na nagpabilib sa mundo. Ang iyong tahimik na palakpakan ang magpapatuloy sa susunod na impresyon. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.